Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Today's video ay may binisita tayong isang ramyun bar. Matatagpuan nga pala ito sa number 80 Maginhawa, Teachers Village East, Diliman, Quezon City. After ng aming meeting ay nag-crave nga pala kami sa Korean noodles kaya naghanap-hanap kami online. At ito na nga, natagpuan namin itong ramyun bar na malapit lang sa location na kung saan kami nagmi-meeting. Ito ay matatagpuan nga pala sa number 80 Maginhawa Street, Teachers Village, Diliman, Quezon City. At hindi namin ina-expect na napakahaba pala ng pila dito. Dahil doon na-curious kami ano bang meron dito sa ramyun house na ito. Ang claims pala nitong ramyun bar na ito na sila daw ay home of the 100 ramyun. So tingnan nga natin, na-curious tuloy kami ano bang meron dito. At talagang napakarami ng tao sa loob. At meron ding nag-iintay sa labas. At isa pa, pet-friendly pala ang restaurant na ito. Bali, naghintay nga pala kami dito ng mga ilang minuto bago kami tinawag. So, nagpa-reserve muna kami ng slot at tatawagin na lang kayo ng kanilang crew para pumasok kapag may available seats na. Kaya sila tinawag na House of the 100 Ramyun dahil dito sa wall nilang ito nakadisplay ang 100 kinds of ramyun nila. So, marami kayong pagpipilian ng mga noodles dito. So, ang first step natin ay pipili muna tayo ng noodles na gusto natin. And then, after nun, kumuha tayo nitong tray. At kumuha na rin tayo ng mga chopstick and kutsara na gagamitin natin dito. Nandito na rin pala yung kanilang mga pot, katulad nito, yung mga golden pot na yan, kung saan natin lulutuin yung ating mga noodles. Meron nga palang mga number yung bawat noodles nila dito, kaya isa-select nyo na lang sila based sa kanilang mga number. And next, proceed naman tayo sa mga toppings na gusto natin. Marami din pala silang mga choices ng toppings na mapagpipilian. May mga soft drinks din naman sila dito na available. Madami din palang mga sikat na personalities ang bumibisita dito sa ramyun bar na ito. After natin pumili ng mga toppings, ay pumili naman tayo dito sa cashier para magbayad. After nating magbayad, ay pumunta na tayo dito sa cooking area nila at ilagay na natin yung mga toppings at yung noodles natin para i-prepare na para sa pagluluto. Sa mga hindi pa alam kung paano ito i-prepare, huwag kayong mag-alala dahil meron namang instruction dito on how to cook your noodles at meron ding mga nag-a-assist dito na mga staff. At dito nyo na nga makikita ang instruction kung paano nyo lulutuin ang inyong ramyun. At may timer din naman ito. At dahil ramyun with soup ang amin, ay pinindot lang namin yung number 1. Ayan, katulad nyan. So nag-refill na siya ng water. Hihintayin lang natin matapos ang timer and then pwede na natin siyang kunin at kainin. At ito na nga, kakain na tayo! Napakasarap talaga ng mga Korean ramen at mas lalo pa siyang sumasarap depende sa mga toppings na ilalagay mo. Ang mga napili nga pala nating toppings dito sa ramyun na ito ay enoki, crab stick, beef with enoki at syempre maraming cheese. Napakasarap ng beef with enoki nila, parang may lasang pagka-creamy talaga siya at lasang-lasa mo rin yung cheese sa broth ng ramyun.
Isa din sa pinaka-favorite kong kainin ay ito na ngang enoki. At favorite ko din sa ramyun ang medyo maanghang ng konti pero hindi naman sobra. Ang bill ko nga pala for tonight ay umabot ng 314 pesos. Actually, marami pa silang ino-offer dito. May mga dessert din sila at meron ding mga iba pang food. Kaya lang hindi na kami kumuha dahil busog na kami. At bago kayo pala umuwi at pagtapos nyo kumain, huwag kalimutan ang Kaigo! Lahat nga pala dito ay self-service kaya kapag tapos na kayong kumain ay dalhin nyo na yung mga kinainan nyo dito at itapon nyo na rin yung mga basura nyo dito sa trash can na nandito. Open nga pala ang ramyun bar na ito hanggang 1 AM. At tara na, uuwi na tayo. At tingnan nyo naman, hindi pa rin nauubos ang tao kahit na malapit na magsara yung store. At tingnan nyo, hanggang ngayon, may mga ilang-ilang pa rin pila dito sa labas. Hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Sa uulitin. Bye!